So mga paraan na dapat mong gawin upang mas mahalin ka pa rin ng isang lalaki higit pa sa dati. Okay? So kapag ginawa mo tong mga bagay na to, kapag nalaman mo tong bagay na to at ini-apply mo sa iyong buhay pag-ibig, sa iyong sarili, sigurado ako kung ang isang lalaki sa ngayon ay nagbabago na sa iyo, lumalamig na sa iyo, parang hindi mo na nararamdaman yung kanyang concern, yung kanyang init ng pagmamahal, well, sa mga tips na i-share ko sa inyo ngayon mga kamamay, sigurado ako magbabago ang lahat ng yan. Muli kang mamahalin ng isang lalaki, muling magbabago ang tingin niya sa iyo at mas higit pang, okay, magiging mahalaga ka kesa sa dating ikaw. So mga kamamay, sa dulo po ng video ito, mangyayari po na tayo ay mag-shout out sa ating mga subscribers na palaging nagko-comment. Okay? So comment section natin kukunin lahat ng inyong mga pangalan. So tapusin niyo yung video ito, baka isa na kayo sa ating mag-shout out at the end of this video. So paano mga kamamay, simulan na po natin ang ating topic ngayong araw na ito. Paano nga ba na muli kang mas mamahalin ng isang lalaki higit pa sa dati? So number 1, dapat patuloy kang nag-grow. Ibig sabihin, patuloy kang lumalago. Kamamay, anong ibig mo sabihin patuloy na lumalago? Ang ibig ko sabihin dito mga kamamay, kailangan patuloy kang nag-a-adjust. Ibig sabihin, kung ano ka noon, ano ka kahapon, dapat hinihigitan mo yon. Okay? Dapat meron kang mga achievements sa iyong sarili. Huwag kang mag-stay put sa kung ano ka lang ngayon. Yung iba kasi dyan mga kamamay, simula nung nakapag-asawa, hindi na nag-improve Hindi na nag-adjust ang kanyang sarili. Masyado na silang naging kontento sa kung sino sila. Kung dati-rati mga kamamay, nung dalaga pa lang kayo, nung kayo ay wala pang jowa, wala pa kayong asawa, di ba? Ang dami mong mga pangarap. Okay? Di ba? Ang gusto mo, makakahanap ka ng magandang trabaho. Di ba? Ang gusto mo, matuto kang magluto, matuto kang ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Pero bakit ngayon? Nung naging jowa mo lang yon, nung naging asawa mo lang yung isang lalaki, nag-stop ka na dyan. Okay, patuloy pa ang sisi mo sa sarili mo, na hanggang dyan ka na lang. Patuloy pa ang pagbibigay mo sa akin ng mga dahilan, na dahil may mga anak na kayo, na dahil masyado ka ng busy, kaya nakalimutan mo na mga pangarap mo. Yung mga goals mo sa buhay, yung mga pangarap mo sa buhay, yung mga gusto mong i-achieve sa buhay, bakit nawala na yon? Mga kamamay, pare-remind ko lang sa inyo, ipaalala ko lang sa inyo na mag-grow dapat kayo, na dapat mag-adjust kayo. Huwag kayong mag-plateau kung saan kayo nandyan. Huwag kayong